Ang lahat po niya lumuhod. Ganda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo Konsing. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw, wala siyang nilalayon, kundi ang makabuti sa lahat ng mga anak niya. Sa buong magdamag, patnubay pa rin ang kanyang nilalaga. Ano nga bang lumipas na araw at gabi na di siya ang nakatunghay at nagbabantay kanino man? Kailan may di niya niloob at kinugustong may mapahamak. Ngunit bakit ang tao'y napapahamak? Sapagkat taong nagnanasa ng masamang pag-iisip at siyang nagnanasang maging masamang loob. Subalit kailanman ang Ama, hindi niya binigay ang sama ng loob at masamang pag-iisip sa lahat ng kanyang mga anak, kundi ang mabuting pag-iisip at kagandahang loob. Kaya't kung siyang nasa katawan ng bawat isa, sinong taong maninindim, magdaramdam, magagalit. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katawkawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga minamahal, ano ba ang panukala ng Ama? Ano ba ang layunin niya? At sinong makatutupad, makaganap sa bilang pagkataong marupok at mahina? Lalo't higit kung may mga dalahin ka sa buhay na nagbibigay kalituhan, nagbibigay kasiphayuan. Kaya nga, ibinigay ang Espiritu Santo upang siyang magpasya sa tao, magpahayag ng marapat, magbigay ng tama at tumpak. Ngunit paano ito matatanggap ng lahat? Samantalang hindi nga lahat ng tao'y makaabot sa mabuting pahayag. Samantalang ang tao'y hindi nga lahat makatanggap sa mabuti at kalooban ng Ama. O kay dakila niya, o kay hiwaga niya. Ang tao'y nagpapakatotoo sa kapwa-tao. Yaong mga anak ng Amang nagnanasang maging tapat sa Kanya. Subalit gaano ang katapatan na ito na ang kapwa-taong binibigyan ng katapatan at dinudulutan ng pakikipagtotoo na gayon din ang kapwa-tao sa kanila.
Kaya't kay palad ng mga taong sa Ama ay tumanggap, at sa tuwin ay isip nila at damdamin ay siya. Kaya't di sila mananaig kailanman sa pagkatao nila at ang pananaigin niyaong Ama. May mga taong kapag nagsalita ka, ang katwiran nila ang sa kanilang pakikinggan. Ngunit ang katwiran mo'y hindi nila pakialam, sapagkat wala nga silang pakialam sa iyo kailanman. Ngunit iba ang Ama. Ang Ama sa lahat ng tao'y may pakialam. Pinakikialaman niya ang buhay ng mga anak niya. Itinatama niya, sinasaayos niya, inaayos niya. Kaya't ang mga anak niyang sa kanya'y sumusunod at tumutupad ng kanyang mga aral. Naisa sa ayos niya sa mabuti niyang pakikialam. Hindi para ikay ipahamak, hindi para ikay masaktan, kundi para ikay iligtas at ang sugat mo'y gamuting ganap. Gayon nga ang Ama. Noon, ngayon at kailanman, ito ang gawa niya. Kaya nga't kung magbibilang tao ang mga tao'y wala nang magnanasang maglingkod pa, sapagkat ang paglilingkod ay kay hirap na dinaranas ng mga nagpapakatotoong maglingkod sa Kanya sa bawat pakikitungo sa kapwa-tao. Subalit, ang katawan ng taong nakikiisa sa kanyang espiritu, walang sakit at hirap na pinagkakaloob ng Ama sa damdamin nila at isip nang di sila masakitan at mahirapan. Mga minamahal, naramdaman niyo ba kung papaano kayo lingapin ng Ama? Naranasan niyo ba kung paano siya magmahal sa inyo? Nadaman niyo na ba kung paano niya ang wagas na pagmamahal ay pinadama sa inyo? Ngayon, nadama mo na ba ang pagmamahal ng Ama? Napakinggan mo na ba siya? Nakalaya ka. Sapagkat ang patay kailanman ay hindi maaring mabuhay sa isang buhay. At hindi maaring makapasok ang patay sa isang katauhan. Maliban ang espiritu niya ang maging taglay at ang katauhan ay gamitin bilang kaluluwa. Ngunit tandaan ninyo, kung ordinaryo kang tao at gagamitin ka ng kaluluwa para mangusap siya sa iyo, mahihirapan ka. Ang bigat ng katawan mo, ang hirap sa katawan mo. Kaya mga mahal, ang papasukin niyo'y banal na espiritu. Walang bigat, walang hirap, na itatawid niya kayo, na ibabahagi sa inyo ang lakas at tibay, ang tapang at tatag. Kaya naman sa inyong araw-araw na pamumuhay, nagagalak ang puso nyo, nasisiyahan ang kalooban nyo, napapayapa ang isip nyo sa kabila man ng maraming pinagdaraanan kayo. At siyaon ang Ama, iyan siya. Kaya kung lahat lamang ng mga anak niya ay tatanggap sa Kanya, ni hindi na papasok ang masamang isip, ni hindi na maghahari ang masamang loob, sapagkat nauunawaan at pinauunawa ng Ama kung bakit nagaganap ito sa buhay nila. Kaya nga, hindi nananaig ang damdaming pagkataong nagagalit, naghihinagpis sa kapwa. Bakit ginanon? Bakit ginanyan? Sapagkat ang Amang nananahan sa puso ng bawat pinananahanan, ang Ama ang nagpapaliwanag kung bakit gayon ang naganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kapag halimbawa, isa kang mangungurakot, at ang kausap mo, nagkwento sa iyong si kwentong ganito. Alam mo ba, si Pedro ay mangungurakot, na hindi naman niya alam ikay mangungurakot. Ano bagang iisipin mo na ngayon na ikaw nakausap? Hindi ba iisipin mo, ikay pinatatamaan? Ngunit kung hindi ka mangungurakot, at ikwento man sa iyo si Pedrong mangungurakot,
Walang damdamin kang masasaktan at mahihirapan. Wala kang isip na mahihirapan sapagkat mabuting yung kaisipan. At siya una nga ang sinasabi ng Ama, na kapag ang tao'y ayaw tumanggap, kung tinutuwid sa kanyang pagkakamali, nagagalit. Kung isa kang taong tagapag-akay ng bulag, na mabuti ang layunin mo at pangarap mo'y sumunod lamang sa Ama. Kapag nagsalita sa iyo ang taga-akay na bulag, ang katotohanan ay di niya magawa. Matatanggap mo ba na siyang totoo at ikaw ay hindi? Tatanggapin mo pa rin siyang hindi totoo. Sa palagay mo kung ikaw ang totoo. Sapagkat siya na nagkakasala sa kanyang kamali ang ginagawa. Ikaw na nagpapakatotoo na nag-aakay ng totoong bulag at upang maitawid mo't maisadyad na totoo alang-alang sa may ginawa mo yaan, siya na ang nagkakamali. Kapwa-taong nag-akay din at sinabi niyang matwid din ang ginagawa ko. Maglalaban kung hindi sila kapwa-totoo. Sapagkat ang isa'y masasaktan, ang isa ay wala namang iniisip na masasaktan at sasaktan niya. Sino ang nasaktan? Yung hindi totoo. Subalit yung totoo, hindi nasasaktan. Kanino nagmula ang galit? Sa hindi totoo. Kanino magmumula ang hinanakit? Sa hindi totoo. Kanino magmumula ang kwento? Sa hindi totoo. Subalit sa totoo, wala kang maririnig. Walang pag-uusap at uusaping masama sapagkat malinis ang kanyang layunin at hangarin. Sino ang nagpasama? Itong hindi totoo. Diyan ngayon nasusukat ang pakikipagtotoong relasyon ng Ama. Sa tao mismo makikita at sa tao mismo madarama na ang sinabi ng kapwa niya, nasaktan siya dahil siya ay tinamaan ang ego na kapag nagsabi sa iyo ng ganito at ganyan ang kapwa mo, mauunawaan mo siya. Mararamdaman mo ang katapatan niya sapagkat tapat ka. Yaon ang ibig sabihin ng Ama, kung tapat lang ng tao, ang kalooban ay sa Kanya. Kung lahat lang ng tao ay tapat sa damdamin at mula sa Kanya, walang magiging masamang loob, walang magiging masamang isip, walang maghihidwaan, magsisiraan, at magpaparatangan. Sapagkat ang Ama ay katotohanan at ang Ama ay kabutihan. Kaya't kung lahat ng katotohanan at kabutihan taglay niya ang siyang tatamasahin at pananaigin ng tao, sino nga ang mag-aaway at maglalaban-laban? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Halimbawa, paano mo ba sinasabuhay ang pagnanasa mong maging ganap at maging tapat? Paano mo ba pinakikita at sinasalarawan ang pagiging marapat na ikaw ay anak ng Ama? Hindi nga ba't pakikita mong sa Kanya ka at totoong ginagawa mo't layunin mo? Kaya't ang kapwa mo sa iyo ay hindi makatanggap. Sigurado, hindi mo kaisa at di kayo magkasama. Ngunit kapag nagkaunawaan kayo at nagkaisa kayo, sigurado wika nga ng Ama, kaisa ko kayo sa Espiritu. Kaya mga mahal, halina, ang pagkakaisay gawin at ang pag-iisay tupdin, sapagkat walang ibang espiritong mabutit kabanalan, maliban ang Diyos na nag-aanyaya sa inyo, maging handa kayo sa lahat ng sandali. Sapagkat ang paglilingkod at pag-aatas ay kabanalan.
Subalit, ang pagtupad at paggawa sa sanlibutan ay pangkatawan. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, magkaisang katawan at espiritu niya, upang makatalima ang katawan sa espiritong tinanggap nila na magiging ganap ang pagtalima at pagsunod sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung maari nga lamang magbahagit magkwento ng laban sa kapwa-tao at mali ng kapwa-tao, ang mga totoo at nagpapakatotoong lingkod ng Ama, kay rami nilang maikukwento. Ngunit nang dahil hindi marapat ikwento, sapagkat ang Ama ang higit na magagalit sa kanila, mananahimik lamang ang maraming alam na kwento, ngunit ang Ama ang hinahanap at nais ibahagi ang katapatan sa Kanya. Subalit ang taong hindi ganap at totoo, na hindi nababatid ang ikagagalit at ikatutuwa ng Ama, ang kung anong alam at kung ano ang dapat at gustong gawin at sundin, susundin ay sarili. Mga minamahal, paano nyo malalasap ang katotohanang damdamin ng Ama? Paano nyo mararamdaman ang totoong kalooban niya kung sa tuwin ay kalooban at damdamin bilang tao ang susundin, ang uunahin at pakikinggan? Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Isang halimbawa lamang po. Naririnig ko noon, salamat sa Ama sa marami niyang naituro na dapat pagnilayan. Ang naglilihid daw ay mainitin ang ulo kung magkamisan. Kumisan ay may kinaiinisan na hindi naman siya inaano. Bakit naiinis siya na paglilihihan? Alam niyo po, tinanong ko sa Espiritu yan. Totoo po ba yun? Dapat po bang mangyari yun? Anak, naglilihi at hindi naglilihi, may taong naiinis sa kapwa-tao kahit hindi siya naglilihi. Kaya kung papaanong mapipigil ng naglilihi ang sarili niyang timpiin ng galit at inis dun sa taong kapwa-tao, magagawa ring magtimpi yung hindi naglilihi. At kung papaanong nagagawang nagtitimpi ng hindi naglilihi, magagawa ring magtimpi ng naglilihi. Dahil tao, iisa lang tao. Pamangkin. Nagdalawa pa sa isang pamangkin. Sabi ko, demonyo yan. Sapagkat ang nang-iinis, demonyo. Ikaw, dadahilan mo, naglilihi ka, kaya nagamit ka. Subalit, tanggapin mo ang Kristo. Ba't mo pag-iinisan yung tao? Kung mapasakitan mo yan, demonyo ka nga, pinahirapan mo yung kapwa mo. Opo. O sulong pagnilayan mo. Pag nainis ka sa tao, pinaglilihian mo, nasaktan ng kanyang katawan, sumakit ang tiyan, hindi nakakain, nanlambot dahil napaglihian mo, hindi ba demonyo ka? Dahil pinahirapan mo yung kapwa mo, sasabihin, ang nambabalis, nagsusuka, sumasakit ang tiyan ng nabalis, nausog, ay demonyo ring gawa yun. Hindi ba namimerhisyo ka ng kapwa mo? Kapag ang gawa ay kapinsalaan, hindi sa Diyos. Sa makatwid, dapat pagnilayan ng lahat. Di natauhan. Kaya uulitin ko sa iyo, huwag mong kinaiinisan, sapagkat pipigilin mo yan. Kumain ka na lang ng kumain, kung anong gusto mong kainin, subalit huwag kang maiinis kanino man. Tama po ba? Dahilan lang yan ng tao. Katwirang tao rin yan. Hindi yan dahilan ng Ama. Hindi yan katwiran ng Ama. Sapagkat kapag pinerhisyo mo yung kapwa mo,
usog, nakita mo, inisip mo, nausog ka, nausog ka nga. Nabalis ka. Kaya, naramdaman mo. Subalit kontrahin mo, dahil may malakas kang espiritu at masamang espiritu mga usog at mambabalis, abay, hindi ka tatalaban. Ganon din yung naglilihi. Ay, nanlambot ka, ako kasi tumikim ako ng pagkain niya. Ay, masama ka palang maglihi, nanlalata ako. Manlalata ka ba kung banal na espiritong nasa iyo? Sinubukan ko rin po yan. Inunahan ko siyang tumikim sa kinakain niya. At tumikim din siya sa kanyang kinakain. Pahingi nga ka ako. Hindi pala ka ako, totoo lahat yung salitang tao. Kaya po pala ang tao ay dapat mag-aral at magnilay sa lahat ng salitang tao. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at makatotohanan. Siyang pagtiwalaan mo, sundin at tupdin mo, walang kapinsalaan. Sapagkat, napaglihian ko iyon, sumakit ang tiyan niya kasi kinain ang pagkain ko. Hindi ba sa demonyo yan? Sasabihin mong napaglihian, sumakit ang tiyan, nanlambot, hindi makagulapay kasama mo pala ang maglihi, ikaw pala nang hahawa. Ididiin ko sa'yo para sa'yo malipat ang at maganda sa Diyos nagmumula, hindi sa demonyo. Buhay ba ang Ama? Salamat sa lahat ng kaganapan. Salamat sa lahat ng pinatutupad. Kung wala namang mangyayari at walang ipagaganap ang Ama, wala kang mapagninilayan. Wala rin pinagkaiba sa sasabihin ng tao, mahal na mahal ka. Makikita mong totoo at tapat na nagmamahal sa iyo kapag ikaw ay nagkasala sa Kanya. Mapapatawad ka niya. Patatawarin ka niya. Maliban pinatay mo siya, ay hindi na tama iyan. Ang Ama na dapat ang managot dyan. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag may dumudulog, halimbawa ay sinabi, bakit po kaya ang pamilya ko nilalamangan ako? Ang lupa, halimbawa ay lupa. Ang sabi lupa, ano po ba ang dapat kong gawin? Ako po ba'y makikiparte pa sa lupa? Aba, sa husgado mo yan itanong, sa attorney, sapagkat bilang banal na espiritu, hindi kita tuturuang, sige lumaban ka, kunin mo. Maliban, kapag halimbawa, dapat mong ipaglaban ang karapatan mo, na hindi kapatid mo, hindi anak mo, hindi asawa mo, pinakikipaglaban mo, ibang tao, na kung totoo namang ginawa sa'yo. Ngunit may pagkakataon naman na hindi naman nila ginasto na ikay dinaya, ninakaw, o kinuha yung ari-ariin mo, abay magpapatawad ka rin. Depende ayon sa sitwasyon na kaganapan ang gagawin. Ngayon, mapalad ka na kapatid na nagpaparaya, maganda naman ang buhay mo parayain mo na yung mga walang kabuhayan. Mas mapalad ka dahil mas uunlad palalo ang buhay mo. Mas gaganda palalo kaysa makikiparte ka pa dun sa karampot na lupa at makikisama kang makipag-away. Para mo nang kinikilan ang leeg ng iyong mga kapatid na sa kaunting lupa gusto mo'y makiparte-parte ka pa. Ay mayroon yan, walang sisisin sa iyo mga kapatid mo. Halimbawa naman, ikaw ang tumubos sa lupa. Karapatan mo yan, sapagkat kung hindi natubos ng magulang mo, at di mo rin tinubos, wala na yan, di baga? May mga tao namang masilip. Nang matubos mo na, maliwanag ang mata. Samantalang nung hindi pa natutubos, hindi nila alam kung paano narimata. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Alalaong baga, ang pagtupad at pagganap sa ibabaw ng lupa ay marami.
Ngunit ang totoong pagtupad at pagganap sa kabanalan, ilan kaya ang makukuha at mapipili ng Ama? Mga minamahal, tandaan ninyo, kaya't isa ito sa bahaging huwag kayong magumon sa alalahanin at nang di kayo mabalisa, nang lagi kayong payapa ang pag-iisip at lagi kayong patag ang damdamin. Kung may iniisip kang masama sa kapwa mo, kung may kalooban kang hindi maganda sa kapwa mo, mapapatag ba ang loob mo? Papayaba bang isip mo? Hindi ba't mananaig ang inis at pagkainis mo? Hindi ba't mananaig ang pagkapuot mo? Lalo't higit kung naiinggit ka at inggit na inggit ka pa. Yaon ang ikinamamatay ng kabutihan. Doon nagsisimula ang mamatay ang kabutihan, sapagkat kung hindi gayon, nabuhay sana ang kabutihan ng mamatay ang hindi tamang damdamin kaninuman. Mga minamahal, ilan ang makaparoroon kung hindi mamamatay ang damdaming katauhan, kung hindi mapaparam ang salitang tao na pananaigin at may babaw sa tao ang pagkatao. Mangibabaw ang salitang pagkatao. Sumasama lamang ang usapan kapag pinasasama ng taong masama ang isipan. Subalit ang lahat ng salitang mabuti, gumaganda't napapabuti ng isip na mabuti, ng mabuting kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't magsipagbunyi at magalak ang patuloy na nagbabahagi ng liwanag at na mula sa amang mahal. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, maganap ang sa Ama, wag ang para sa tao lamang. Sapagkat kung ang kanya ang mananaig at mangingibabaw, ang galak at sigla, mananahan kaninuman. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. May mga taong kumita lang at mabuhay, hindi na inaalala ang kapansalaan sa kapwa-tao. Binigyan na ng pagkakataon, gusto'y abusuhin pa ang kapwa-tao. Isang halimbawa, kung may pagmamalasakit ka sa iyong kapwa, dadamahin mo ang katabi mo, susuriin mo ang kapwa mo. Hindi yung gusto mo ikaw lang ang mabuhay, hindi ang gusto mo ikaw lang ang kumita, hindi ang gusto mo ikaw lang ang umasenso. Kundi, kung kilala mo ang Ama, may damdamin at kaisipan ka, sige, magparayaan tayo, magbigayan tayo. Kapwa tayo kailangang mabusog at kumain, kapwa tayo kailangang mabuhay. Sapagkat kung tayo'y maglilinlangan at tayo magdadayaan, hindi tayo sa Diyos amang mahal. Kaya't kung tayo magbibigayan, kapwa tayo umuusad, kapwa tayo nakakasadsyad, kapwa tayo nagtatagumpay, kapwa tayo nagagala. Nawa, gayon ang maging damdamin ng bawat isang anak ng Ama. Sapagkat ang tunay na kalooban ng Ama, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo na po ba kung papaano ang layunin ng Ama? Na huwag kayong magumon sa katakawan at paglalasing at mabusog ang inyong isip sa mga intindihin at mabuhos sa mga alalahanin ang inyong pag-iisip. Hindi lamang yung paglalasing na paglalango ang ibig sabihin nito, literal lang na pagbasa. Nalalasing ka na ba sa kabuhayan mo? Nalalasing ka na ba sa pagmamahal mo na mali? Nalalasing ka ba sa mga bagay? Nagugumon ka ba sa pagnanasa mo? Nagugumon ka ba sa pangluloko mo? Nagugumon ka ba sa pag-aakit mo sa hindi tama't marapat?
dapat alisin mo ito, sapagkat ang sino mang lasing, dapat magising. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, sa isip at damdamin, sino mang lasing, hindi makakakuha ng matwid at tamang kaisipan. Subalit ang sino mang taong matwid na hinahanap at tinatak ang matamang daan, nakikita ang tuntunin ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Nalalasing ba kayo sa inyong pangarap? Nalalasing ba kayo sa inyong hinahanap? Nalalasing ba kayo sa inyong gusto? Nalalasing ba kayo sa inyong mithiin? Magising kayo. Baka dumating na abalang-abala kayo sa paglalasing. Hindi nyo makilalang lubos. Ang amang sa inyo'y dapat ay tunguhan man din. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi lahat ng nagnanasa ng may salapi at magkaroon ng salapi ay ginagamit at nasa ipansarili. Hindi lahat ng nakikitungo at makikisama sa larangan ng salapi ay para may pagnanasang pansarili. Kundi ang tunay na nagmamahal at kinikilalang Ama, naglalayo ng kapwa niya, makamtan din nila kung ano ang dapat na ginhawa upang mapatotohanan ng Ama ay buhay sa kanila tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nalalasing ka na ba sa tugatog ng tagumpay na nakamtan mo? Huwag kang mahumaling at umasang nasa taas ka sa tuwina, sapagkat sa iyong pagkalasing at di mo na naalala na may pinasasakit at sinasaktan kang anak ng Ama, baka isang araw gisingin ka, nakalagpak ka na pala. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba ang layon at nasa ng Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kung hindi nga mararamdaman ang pagmamahal niya, paano mong maitataguyod ang kabanalang nais niya? Kaya kailangan maramdaman ang kalooban niya upang mapakita niya kung paano ka nakikiisa sa kanyang hindi mo nakikita. Congratulations, anak. Pagharian ka. Katulad nung natanggap mo, pumasa ka sa board exam. Panaligan mo naman na ang kasunod niya na ay magandang buhay. Subalit huwag kang malalasing sa iyong pangarap. Huwag ka rin malalasing sa iyong makakamtan. Baka sa iyong pagkalasing malango ka, malimutan mo nang umalis sa kalasingan. Sapagkat siyaon ang taong mahilig sa paglalasing, hanahanap niya ay paglalango upang malasing. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung lagi lamang nakatuon ang isip at damdamin ng tao sa Ama, kailan may di siya malalasing para makalimot sa tama't tutunin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano mong kinikilala ang Ama at di ka nalalasing sa nakakamtan mo? Kung may natutulungan ka, marami namang lumuluha sa iyo. Kaya mayroon ka pa ring pagkalasing na dapat kang magising. Sapagkat kung paano kaakibat mo ang kalasingan, dapat kaakibat mo rin ang Amang sayo'y gigising. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Masaya ka na ba, anak? Payapa ka na ba? Yan ang dapat mong kamtin at tamuhin. Payapang isip, payapang kalooban, upang maging payapa ang iyong buhay. Hindi hadlang ang mahirap at kahirapan para panatagin ang Amang kalooban. Sapagkat kaya lamang mahirap ang mahirap kung dadamdamin ng taong mahirap. Ngunit huwag mong damdamin ang kahirapan mo
ang damhin mo'y ama, makakalisya ka sa hirap ng loob dahil ikayo'y mahirap. Buhay ba ang ama? Ngayon, hindi ka naman maunawaan at mararamdaman ng kapwa mo. Kaya kung hindi ka man nararamdaman at naunawaan ng kapwa mong hindi totoo sa'yo, bayaan mo na lang, huwag kang masaktan. Ang mahalaga, ang nakakakilala, ang nakakakita at nakakabatid ng lahat kung sino ka, yaong may buhay na kaloob sa'yo. Kaya, hindi ka pa rin malulumbay, mahahapis, kung puso mo siya, kung isip mo'y aral niya. Sapagkat ang salitang banal na namumutawi sa Ama, sa Diyos na kinikilala, siyang nagbibigay buhay sa bawat isa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya lamang naghihirap ang loob ng isang mahirap, kung iisipin niyang mahirap siya at kaawa-awa siya. Ngunit, gaano man ang hirap mong tinatawid at mahirap mong tinatawid, kung ang iniisip mo'y Ama, gumagaan ang pagtawid mo, sapagkat kasama mo siyang naglalakbay sa buhay mo at hamon ang buhay mong bilang isang mahirap na tao. Kaya sa hindi mo namamalayan at nakakausad kang di mo namalayan, nakita mo kung paano ka isinadsyad niyong Ama. Mga mahal, ano baga ang sasabihin ko sa inyo kundi ganito? Samantalang bumaba ang isang Hesukristo, hindi naman pinaghari ay pagyaman ng tao. Hindi pinamalita at hindi pinahagi ang pagpapayaman, kundi ang pagbabata o pangkamti ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sa inyong lahat, ang ihahayag ko at marapat kong sambitin, kung papaano ang dusa niyong tinatamot hinaharap, huwag kayong mga lindim at huwag kayong magdusa sa inyong kalooban, sapagkat kung nararamdaman nyo ang Ama, di kayo magiging lumbay ang buhay. Sapagkat ang Ama, ang siyang tumatawid, nagtatawid, iba, hindi makakamtan ng lahat ng tao. Ngunit huwag kang malasing kung anong meron ka, sapagkat maari din, tulad ng isang lasing, nawawala sa kanya ang ari-arian niya kapag kinukuha kung may bulsa siyang pera. At pagkatapos ng magising, wala na pala. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Isang talinghagang paulat sa inyo, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi, umaalis siya at nagpaparaan ng magdamag sa bundok ng mga olibo. Kaya't maaga pa'y nagtutungo na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. At siya una nga ang isang ginamit na binaba sa lupa. Pagkatapos maglingkod, walang hanap kundi ang pakikipagtipan at pakikipagniig sa Ama, upang matupad at tupdin niya kung anong atas at layunin ng Ama. Paano ka ngayon mapapaniwalaan ng kapwa mo? Kung ikaw na nagpapakatutot, nagpapakatapat na walang layunin kundi ang gusto mo'y tumalima, tatanggapin ka ba ng kapwa mo tao? Kaya't huwag kang malumbay tao. Kung tapat at totoo ang layunin mo, tulad ng isang Hesukristo, nakamtan din ang pagbabalik loob ng taong tumanggap at naganap din ang magbalik sa kaharian upang doon na muli manahan. Mga mahal, paano nyo makakamtan ang kaluwalhatian? Halimbawa, sa kaluwalhatian na ikaw ay nagdurusa sa galit at puot. Kailangang kalimutan mo ang galit at puot upang maluwalhati ka at matapos ang galit at puot mo. Paano mong kakamtan ang kaluwalhatian ng paghihirap ng loob mo?
Kailangang makalaya ka muna sa paghihirap ng loob mo upang kamtin mo ang kagalakan na kapalit ng pagdurusa ng hirap ng loob mo. Ngunit paano ito magaganap? Kundi mo tatanggapin ang magpapalaya at magbibigay kalayaan. Walang dilit iba, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po bang Ama? Dakila bang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kung hindi nyo po sinubukan na maglakad, hindi nyo masusubukang ikay makakasadsyad. Ngunit pinagtibay ang iyong loob para subukan mong lumakad, kaya naman ay sadsyad mo ang paglalakad. Ganun lang naman. Kung hinahamon ka sa iyong pananampalataya, gawin mo para mapatutuhanan mo na may pakikita ang Ama. Looban mong gusto mong maglakad para mapatotohanan mong isasadsyad ka ng Ama. Naunawaan nyo baga ang ibig kong ituran? Ganon din sa paglilingkod. Iba't iba ang pinagdaanan ninyo. Dumanas kayo ng hirap, nagkasakit, iniwanan ng kapwa, siniraan ng kapwa, sinisira ng kapwa. Ngunit dahil tapat kayong lingkod at nais nyo makatupad sa paglilingkod, pakikinggan nyo ba ito? Dadamhin nyo ba sa puso nyo? Pananahan nyo ba sa isip nyo? Hindi. Kakalimutan ninyo. Itatakwil nyo ang sarili nyo na hindi kayo maawa at mahabag sa sarili nyo. Kundi ang tatanggapin nyo ang Ama na magpapatibay ng loob nyo upang ang habag at awa mo sa sarili mo, ba't ginaganyan ka ng kapwa mo? Ay maparam. Upang ang galit at hinanakit mo na dapat ay mabuhay dahil naiinis ka na, huwag mong pahintulutang mabuhay, sapagkat ang nais ng Ama siyang mabuhay sa puso mo nang di mo matanggap ang galit at puot. Yaon nga ang layunin ng Ama, kaya lamang nabubuhay kapwa mo, sapagkat alam mo na itatalaga ng Ama kung sinong totoo, kung sinong tapat, batid niya. Sapagkat batid mo ng Ama mong sinasamba, tinatawagan, kinikilala, kilala ka, kilala ang kapwa mo. Kaya gagawin mo kung anong atas niya, kung anong sinambit niya, kung ano siya, yun ang pakikilala mo, hindi ang sarili mo. Sapagkat mangangatwiran ka man, sasabihin mo man na ganito at ganyan, ngunit yun totoo. Hindi gagawa ka ng istorya para ilusot ang sarili mo. Sapagkat ang Ama, hindi na kailangan pangatwiranin mo, kilala ka. Nakikilala ka, kitang-kita ka, nakikita ka. Kaya sa Kanya ka maglagak ng lahat nang di mo manaig at panaigin ang puso mo bilang tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, kung gayon lamang ang tutok din at gagawin. Tao, kaya't kailangan ninyo ang may kakayahan. Tanggapin nyo ang di nyo nakikita at panahanin sa inyong katauhan upang maging templong tahanan yung inyong lupang katawan. Doon, ang di nyo kaya'y nakaya nyo nang dahil may kumaya na tinanggap nyo. Yaoy walang dilit iba, Espiritong banal na suma sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat
Masarap ang tumawa na totoo ang pagtawa. Masarap ang magsalita na totoo sinasabi. Masarap ang magmahal na mula sa puso, hindi sa bibig, hindi sa nguso na mapagpaimbabaw. Wika nga ng Ama, mapagparatang ang tao. Kung sinong totoo, pinararatangan ng hindi totoo. Kung sinong hindi totoo, napaparatangan totoo. Tao lamang ang huhusga, humuhusga't nangungutya, nagpapahamak at namamahiya. Subalit ang Ama, kilala ka, kilala sila, kilalang lahat. Ang Diyos, ano ba ituturo ng Diyos sa dapat na niyang matawag na mga anak? Di ba ang mabuti? O ngayon, naniniwala pa po kayo sa usog, sa bales, sa naglilihe? Kaya, ang isang naglilihi, pag pinagtibay niya sa sarili niya, ang Diyos, ang mangangalaga sa kanya, hindi siya may inis. Hindi siya manghahawa. Sapagkat yung kumain, naniwalang nahawa siya, at siyang naglilihi, naniniwalang mahahawa siya, kaya naganap sa kanila. Ngunit kung sa isip nila'y Ama, matibay na tinanggap siyang kalusog at kalakasan, walang hawa-hawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, may tinanong sa dakong kung saang Pampanga na yaon, hindi ang Diyos. Mali. Susundin mo pa ba yon? Hindi na. Yung pala naman ang dahilan kaya hindi naliligo. Diyos ko, kung siyam na araw, hindi ka na makahinga sa baho. Dito nga ako, masaya itong usapan na ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, narinig mo na. Kailangang itama ang mali At kailangan ang tama naman ay huwag imamali. Kaya lamang ang tao kapag ang kanyang katwiran ng sinisingit at pinipilit, mali na, tama pa sa kanya. Sino naman ang napapahamak? Yung bang tama o nagpipilit na tama, mali naman siya? Kaya maraming mali na mapapahamak. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang sabi, naku Eka, meron ka pala Ekang ipo-ipo sa likod Malulumod ka Eka. Isang pagkakataon po, eto na ang pangyayari. Sa puyo na balahibo. Talagang ilulumod niya ako, hindi ang Diyos ang magpapalumod. Kasi hinahatak ko na siyang ayoko na sumama, hinahatak niya ako, palubog na siya, di nilulubog din niya ako. Dahil ayaw ng Diyos na ako'y lumubog, dahil hindi ako marunong lumangoy, may pinakita sa kanya. Dahil kung namatay ako noon, wala na ako dito. Yun ang patutuo ng Ama, kung di mo takda, may sasagip sa'yo. Naunawaan niyo na po ba ang kwento? At doon na patutuhanan, nasabi niya, kasi po Eka, kaya ayaw ko naliligo. Hindi totoo yan. Ba't alam mo hindi ka marunong lumangoy, pupunta ka sa malalim na hindi mo kayang languyin. Paano ka malulumod kung doon ka lang sa mababaw? Kaya lumusong ka sa dagat. Buhay ba ang Diyos? Hindi po ako naniniwala sa mga ganong kasabihan. Sapagkat wala sa banal na aklat yan, sa Bibliang tinatawag.
Ngunit kung nasa Biblia yan, paniniwalaan ko. Wala po lahat yan sa Biblia. Salitang tao lang. Sinabi mo malas yun, na malas ka nga. Pero kung sinabi mo swerte, swerte ka nga. Buhay ba ang Diyos? Eto pang sabi ng tao, sinusumpa kita eka, magdurusa ka. Sinusumpa kita eka. Alam niyo po ba? Yan ang masamang bibig. Sapagkat kung hindi totoong nagkasala yung kapwa mo na sinusumpa mo, babalik sa'yo. Nawa, sino ngayon ang nagdurusa ng kinukonsensya? Di ba ikaw na sumusumpa? Mga minamahal, ganyan ang tao. Magaling magsalita, hindi inuuri, hindi sinusuri. Suriin muna bago sabihin. Kaya nga, dapat palang matuto sa banal na salita, hindi sa salitang tao na patuloy na pinapaunawa ang mali. Dapat ipaunawa ang tama at dapat ipatupad ang tama. Anong naging malas sa puyo-puyo? Kundi ka naman lulubog sa dagat na malalim. Natural lulubog ka, hindi ka marunong lumangoy. At marunong ka mang lumangoy, hindi mo kaya ang malalim. Pumunta ka sa malalim, gusto mong magyabang lumangoy. Di lulubog ka nga na walang pinagkaiba sa taong mataas. Inuusad niyang pilit ang di niya kaya. Dahil hindi niya na kaya, sinong mapapahiya? Hindi ba't siya rin? Kapag nakitang humihingal na, nagyabang na malakas tumakbo, yung pala'y hindi pala pwede sa kanya ang malakas tumakbo, ang malakas umusad. Sinong napahiya? Ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Subalit, hindi lahat ng ginagawa mo'y kaaawan kat kahahabagan ng Ama. Kung batin niyang mali, naghirap ka man, nahirapan ka man sa iyong ginagawa, sa iyo na ang sala, sapagkat hindi naman niya gusto na gawin mo iyan. Kaya lahat ng kaganapan na nahihirapan ng kalooban, gawang tao yan. Ngunit kung may naganap sa iyo na hindi ka nahihirapan ng isip, hindi ka nahihirapan ng loob, gawang kaloob yan. Para pahirapan ka ba? Hindi. Para pagtibayin ka, para pakita ng Ama, may gagawin siyang mabuti sa iyo. Pakatandaan ninyo, kapag kayo naghihirap ang kalooban, hindi sa Diyos yan. Kapag kayo nahihirapan ng isip, hindi sa Ama yan. Kanino yan? Kaya huwag niyong panaigin ng mapatag ang damdamin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, habang nagpupuyos ang isip mo, habang nagngingit-ngit ang loob mo, hindi ka makakali, hindi ka mapapatag, hindi ka papayapa. Ngunit subukan mong payapa ang isip mo, patag ang loob mo, at ibinibigay mo lahat sa Ama. Sapagkat alam mo, batin niya ang lahat. Tandaan ninyo, payapa kang nabuhay sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't aabutan kayo ng patag ang loob nyo. Aabutan kayo na payapa ang isip nyo, kaya't aabutan kayo ng kalwalatian nyo at aabutan kayo ng kaligtasan nyo, kaya't kakamtin nyo ang buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo na po bang suriin ang mabuting espiritu at masamang espiritu? Sa puso niyo po yan, mararamdaman niyo. Sa isip niyo. Di kaganda mo pala ngayon. Ha? Kahapon Di ba? Malaya ka na. Huwag ka nang paalipin. Buhay ba ang Ama?
Sabi ng iba, bakit teka, pinaalis na tayo ni Apo Kunching, pinauwi na. Sapagkat tinura ng Espiritu, mayroong hindi kayang tanggapin ng gayon, matatakot. Totoo po, lumapit ang isa, Apo Kunching, nanginginig po ako Hindi ko po kayang makita yun. Kaya nga pinauuwi kayo Sabi, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, napakabuti ng Ama. Tandaan po ninyo, napakabuti po niya. Wala po akong maibibigay na yaman sa inyo. Wala akong maipamimigay na anuman sa inyo. Ang pinamimigay ko po sa dakong ito'y kayamanang pang-espiritual. Bagay na pang-espiritual. Na nawa ay tanggapin nyo. Na nawa ay pakinabangan nyo. Na nawa ay manahan sa inyo. Na nawa ay masyahan kayo. Na nawa ay maging malinis ang isip nyo. Na nawa ay maging mabuti ang kalooban nyo. Na nawa ay kamtinin nyo ang paghahari ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Di pa tapos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa isip at damdamin nyo, kapag halimbawa sinabi sa'yo, manalig ka ang kinin mo, hindi man ngayon, hindi man bukas, pagtiwalaan mo, ang Diyos ay magpapabago ng buhay mo. Nainip ka, nagmadali ka, inip ka, galit na galit ka pa. Sa palagay mo, kakamtin mo yan? Hindi. Sapagkat kung naniniwala ka, dapat di ka naiinis. Dapat di ka nagsasawa. Dapat di ka nang hinawa. Dahil hindi ka naniniwala, nainis ka, nagsawa ka. Ayaw naman tanggapin ng tao yan. Ano? Anong totoo? Magnilay po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong wika? Magbata? Magpagal? Maghintay? Nang abutan ng tagumpay. Paano ka ngang magbabata kung naiinis ka? Paano ka ngang magsisikap kung nabibisit ka na? Paano ka ngang maghihintay kung inip na inip ka? Paano ka nga abutan kung wala ka na? Magnilay kayo at magbulay. Sumayin nyo ang kapayapaan. Kaya't sinong inaabutan? Ang mga naghihintay. Ano hinihintay nyo? Paghahari ng demonyo o paghahari ng Kristo? Huminga nga kayong malalim. Napagharian ba kayo? Salamat naman. Maganda loob nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may, anak, magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong
tanggapin. Hindi lamang ang sinabing huwag kayong matakaw, eka. Hindi lang sa pagkain yun, kundi iyon ay literal na binabasa. Ang ibig sabihin, huwag kayong gahaman. Huwag kayong matakaw sa anumang bagay na nais ninyo'y kamkamin ang kamkamin at inyo na lamang ng inyo. Para kayong kumakain na lahat ng pagkain gusto nyong subuin. At isubo na lang, mga minamahal. Kaya nga't ang wika ng Ama, kung tapat at totoo kayong saki paghaharian ko at makapaghahari ako, ano ngang makapaninimdim sa puso't isip nyo ay makapagpapagulo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Manalig ka na. Yaho! Pag nanalo ka, limbawa, anong sabi mo? Yaho! Kapag talo ka, anong sabi mo? Diyos ko! Buhay ba ang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ito lang ang lagi niyong tatandaan. Hindi kayo pinangungunahan, subalit inyong pakalimiin at tantuin. Kapag ginusto ng Ama, marami siyang paraan. Kapag nagnasa siya, maibibigay niyang lahat. Kaya kung ikay naghihirap ang isip para makamtan mo at makuha mo yon, huwag mong gagawin yan. Italaga mo sa kanyang isip mo, ialay mo sa kanyang loob mo, paraan niyang ibigay sa iyo, may gagawin siyang kaparaanan. Ganyan ang tao, mahilig mamaraan na di paraan ng Ama. Kaya hirap ang isip, hirap ang loob. Kapag ikay humiling sa Kanya, dinulog mo sa Kanya, panaligan mo na yaan. Kung ikay sinusubukan man sa pagtitiwala mo at pananalig mo, tiimbagang lunukin mo at sabihin mo, Diyos ko, patatagin mo po ako. At pagkatapos na napakita mo sa Kanyang katapatan mo, isang araw magigitla ka pa, Diyos ko, kay buti mo. Yan naman ang masasambit mo. Kaya mga mahal ko, huwag kayong maging matakaw. Huwag kayong manlalasing. Huwag kayong magumon sa lahat ng alalahanin sapagkat ito'y pang tao lamang. Hindi yan sa Ama. Hindi yan sa Diyos na kinikilala nyo. Kaya't kung siyang kikilalanin nyo, papayapa isip nyo, maghahari siya sa buhay nyo, magagalak na totoo, magiging dalisay na malinis kayo sa kanyang pananaw. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam, sapagkat anumang katagang niluwal ng bibig nyo, ni sinulat man lang ito, batid ng Ama at walang nalihim sa Kanya. Kaya't anuman ang pinapasok at pumapasok sa isip nyo, lirip na lirip pa rin niya. Anuman ang naramdaman nyo at binigkas ng bibig nyo, nasurit na tarok niya kung ano ito. Kaya't maging dapat lamang kayo sa pananaw niya'y makalugod sa inyo at kalugod-lugod kayo sa Kanya, magiging marapat kayo'y dudulutan ng galak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang natutunan ko po sa Panginoon, hindi na kailangang
paniwalaan ka ng kapwa mo, pakinggan ka ng kapwa mo, para lang masabing totoo ka. Ang natutunan ko po sa kanya, hindi baling kung ano-anong sabihin sa iyo, basta ang mahalaga, ikaw walang masamang sinasabi sa kapwa mo. Nawa po, ito ang manahan sa inyo. Hindi baling ang kapwa nyo kung anong-anong sinasabi sa inyo, ikaw na naghahanap na sa Panginoong Hesukristo mo. Subalit ikaw, walang binitawan, walang binigkas, na balang araw, ikaw naman ang babalikan. Sapagkat pinakamahirap, ang Diyos ang umusig sa iyo at ang kalaban mo'y sariling budhi mo. Kaya sa inyong lahat, nawa, manahan kayo sa liwanag na dulot ng Ama nang malisyan nyo ang dilim para kayo'y akayin sa pagbulid sa impyerno. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Nung kang sabihin sa iyo ng kapwa mo'y ganito at ganyan ka, narinig lahat ito ng Ama mong tinatawagan mo. Kaya kung tapat ang puso mo sa Kanya, umiyak ka lang tapos na. At pagkatapos kang lumuha, na param na, masaya ka. Ganyan ang mga anak ng Ama na naglalagak ng damdamin sa Kanya. Pagpalain kayo, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Humayo kayong may galak sa puso nyo. Pagpapalay laganap, siksik, liglig at umaapaw sa lupa. Huwag kayong tutugot sa pag-asa. May bukas pa sa tuwina, manalig kayong may magagawa ang Ama. Pagpalain